the Lord. Come rejoicing, come to Sunday school. Yes, come to Sunday school. Come to Sunday school. We shall come rejoicing, come to Sunday school. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon ulit. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat ay yuyuko at lalapit sa Panginoon. Sumayanda na kayo mga salita na ating pinag-aaralan. Salamat po, Panginoon. Lord, sa umagang ito, ikaw po ay mabuti, ikaw po ay tapat, ikaw po ay dakila. Lord, ikaw ay mayaman sa habag at awa at sa pag-ibig sa amin. Salamat sa iyong bugtong sa aming mga kasalanan. Salamat sa iyong banal na dugo, Panginoon, na naglinis sa aming mga kasalanan. Salamat sa iyong banal na Espiritu na nananahan sa amin, ang siyang tagapagturo namin, Panginoon. At sa oras na ito ay sinusuko namin muli ang aming mga sarili kung may masumpungan kamang kamalian, karumihan, kasalanan, Lord, kasamaan, Panginoon, o kahinaan sa amin, ay pagpatawad mo nawa ito. Hayaan mo, Panginoon, ay balutin mo kami ng iyong banal na dugo at puspusin ang bawat isa ng iyong banal na Espiritu. Habang pinag-uusapan namin ang iyong salita, ikaw po ang maghayag, Panginoon. At Lord, tulungan mo kami at ikaw, Panginoon, ang magbigay ng sapat na kapahayagan at revelation sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, at pagtitiwala namin ang muting panahon na ito, Panginoon, na ang pag-aaral ng iyong salita. In Jesus Christ's name, this is our prayer. Amen. Amen. God bless you. Upo na po tayong lahat. Hindi ko pala nabigay yung flash drive, sorry. Pwede ako makisuyo kay Brother Christian. Brother Christian, yung bag na nasa sala, sa taas, and may flash drive doon. Okay? So mga kapatid, kung loobin po ng Panginoon ay malapit na magtapos ang ating pinag-aaralan ng paksa tungkol sa body, soul, and spirit. And nung nakaraan po, bilang recap, ay napag-aralan natin ang war of the flesh versus spirit. Nakita natin kung paano gustong gumawa ng ating inward man, which is the real you, kung sinong tunay na tayo, gustong gumawa ng mabuti, gustong gumawa ng mga bagay na salita ng Panginoon, pero itong katawan na ito ay hamahadlang. Alright? At ayun din sa patutuon ni Apostol Pablo, ay ganun nga ang sinabi niya nung binasa natin noong nakaraang linggo. At ang sabi ng ating propeta, that we're going to be sticky and have carnal nature as long as we are in this life. Habang nandito tayo, meron tayong pakikipagbaka. Kasi nandito tayo nananahan sa katawang ito. Yung sticky nature ay nananahan dito. Amen. Kahit tayo ay mabautismo ng Espiritu Santo, pero itong katawan na ito ay kailangang palitan ng bagong katawan at maluwalhating katawan. And then, ganoon din ang testimony. Alright? So, Brother Christian, nakuha ba yung bag? Okay. Nakuha yung flash drive? May date naman yun, Sister Esther. Date ngayon. Okay. Ganon din ang patutuon, ang sabi ni Brother Branham ng isang kapatiran. Ang sabi ay, simula nung matanggap niya ang Espiritu Santo, ay parang merong dalawang aso sa kanya. Diba? Na atin na pag-usapan na kanang linggo. At isang asong puti, isang asong itim. At pagkatapos ang sabi ng Brother Branham, so kumusta naman? Sino ang madalas na nagwawagi o nananalo sa dalawang asong yon? Ang asong puti ay sumisimbolo sa spiritual na siya at yung asong itim ay yung carnal, which is yung flesh. Ang sabi niya, yung madalas kong pinapakain. So kung ano madalas natin pakainin, sa natin madalas ibabad ang ating sarili, ang ating katawan, ang 5 inlets na to, ang ating mata, ating paningin, ating pandinig. Kung ito ay sa mga makasanlibutang bagay, ay doon ito lalakas. Lalakas ang itim na aso na nagsisimbolize o illustration ni Brother Branham. At pagka binabad naman natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon, paggawa ng mabuti, pagpapakumbaba, at laging nagsisikap na mamatay sa ating sarili, ay pinapakain natin ay ang asong puti, or which is our inward man. Ang sabi sa Romans 8, verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So then, they that are in flesh cannot please God. Hindi natin pwedeng ma-please ang Panginoon kung tayo namumuhay sa laman. Kaya kung nais natin gantihan ang ating kapatid, ibig sabihin tayo ay karnal. Gusto natin gantihan ng masama, hindi natin nalulugod ang Panginoon sa anumang paraan. Alright? Malulugod natin ang Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya sa salita ng Panginoon. Ayun ang salita ng Panginoon. Alright? So, meron na ba?
Ayan, hintayin lang natin. Patingin ng flash drive, yung dilaw. Ay, okay. Okay, so hintayin lang natin sandali. At ang atin namang tatalakayin sa oras na ito, okay. At ang ating tatalakayin sa oras na ito ay ang patungkol naman sa 3 stages of grace, which is ang justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. Kung paano ang ating katawan ay binubuo ng 3 bahagi. Ang katawan, espiritu, at ang kaloob-looban ng espiritu ay ang kaluluwa. Ngayon din naman ang gawa o proseso ng Panginoon sa tao ay una ay aariin niyang ganap. Aaring ganap pag tinanggap niya ng isang tao ang Panginoon at tinanggap niya bilang Diyos at tagapagligtas at siya ay nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ay siya ay inaring ganap ng ating Panginoon dahil sa kanyang panampalataya. The just shall live by faith, ang sabi ng Bible. And then, nandiyan lang siya sa bandang unahan, yung parang maliliit na bulsa na kasya lang ang flash drive. Makakapanyo siya dyan. Hindi ko agad nabigay. Dito ako dumaan. Okay. Pakikapanyo na lang. Pag hindi, pwede nyo dalhin dito. Ayan. Okay. So, ang pangalawang proseso naman ng Panginoon ay ang sanctification, which is habang yung isang tao ay tinanggap niya ang Panginoon at sumampalataya siya ng lubos at dahil sa pananampalataya niya ay tinanggap niya ang Panginoon sa pamagitan ng bautismo sa tubig. At pagkatapos ang Panginoon, habang nagpapatuloy ang isang tao sa paglilingkod sa Panginoon, sa pakikinig ng kanyang salita, at nakikinig ng kanyang salita, ang Panginoon, ang sabi ng Bible, ang salita ng Panginoon ay parang tubig na naglilinis. So habang ikaw ay nagpapatuloy, yung mga karumihan sa iyong puso, sa iyong buhay ay inaalis ng Panginoon. Ito ang isang mahalagang bahagi, isa sa mahalagang bahagi dahil dito nagtatagal ang isang believer. Then, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Apostol Pedro, magbabautismo kayo sa pangalan ating Panginoong Jesucristo at tatanggapin niyo ang kaloob na Espiritu Santo. So habang siya ay nagpapatuloy, siya ay nililinis. Inaalis ang mga maling gawain, ang mga kompromiso, ang mga under the table na gawain, ang mga kamalian at ginagawa, pinapagimbanal siya ng Panginoon. Set aside for service. I think that's, yan. Thanks. And then, pagdating naman ng bautismo, pagkatapos ay siya ay handa na at siya ay nanatili sa pagpapatuloy at sa pananalangin, ay makita ng Panginoon ay ipagkakaloob sa kanya ang kaloob na banal na espiritu. Banal na espiritu at apoy. Dahil itong apoy ay siya magsusunog ng lahat ng bagay ng karumihan ng tao at then hindi na ikaw ang mangunguna sa sarili mo at ang Panginoon ang nananahan sa kanya. Bawat lakad mo ay kumukonsulta ka sa Panginoon at nagtatanong sa Panginoon at buong buhay mo ay pangungunahan ng ating Panginoon. So hindi ibig sabihin na ikaw ay hindi na magkakasala dahil pinag-aralan natin nakaraan, meron tayong sticky nature sa ating katawan, ay sabi ng prophet. So ito po, basahin natin, sige. Okay, 3 stages of new birth. Ang una ay justification by faith, ayan ay sa tubig. Then pangalawa ay sanctification by blood at baptism of the Holy Ghost and fire. Alright. Ang justification po, basahin natin ang mga verse, Romans chapter 3 verse 28, therefore we conclude that a man is justified by faith without deeds of the law. Alright? So ayan po ang verse nagpapatuloy na inaaring ganap ng Panginoon tao. Bibilisan natin. Romans 5 verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Okay? Inaring ganap tayo dahil sa pananampalataya. Kung walang pananampalataya ang isang tao, hindi siya maaring ganap. Right? Next. Galatians chapter 3 verse 11, but that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for the just shall live by faith. So by faith, tayo ay inaaring ganap. Alright, ayan po ang mga kasulatan na nagpapatunay sa justification. Sanctification by blood, Hebrews chapter 10 verse 29, oh how much sober punishment suppose he shall he be thought worthy, who hath trodden underfoot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. At sinulat ko rin po sa Tagalog, ang sabi, gaano kaya higpit na parusa
sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos? Anong klaseng parusa kaya ang gagawin sa yumurak sa ating Panginoon Kristo? At umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya. Yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ay binaliwala. Alright? At umalipusta sa espiritu ng biyaya. Alright, next. Hebrews chapter 10 verse 10, by that which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So ang naglilinis po sa atin, nagpaging banal sa atin ay ang dugo ng ating Panginoon. Next. Alright, Hebrews chapter 10 verse 14, for by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Alright. 3. Baptism of the Holy Ghost and fire. Matthew chapter 3 verse 11, I indeed baptized you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and fire. So ayan po ang verse na nagsabi na merong Espiritu Santo, bautismo ng Espiritu Santo at apoy. Ayan ang sabi ni John. John answered saying sa Luke chapter 3 verse 16, unto them all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I cometh, that latchet of whose shoes I am not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Sino nagbabautismo ng Espiritu Santo at apoy? Ang ating Panginoong Hesus. Sinabi ni Juan ay hindi siya, kundi ating Panginoong Hesus. Mark chapter 1 verse 18, I indeed have baptized you with water, but he shall baptize you with the Holy Ghost. Amen. Alright. Parang ganito po yan, mga kapatid. Yun yung water baptism, yun sa tubig, nung tinanggap mo ang Panginoon. And then sunod ay blood, yun yung baptism. Then fire, baptism. Alright? Water, blood, and fire. Justification, sanctification, and then ang kasunod na proseso ay baptism of the Holy Ghost. Equals, okay, next. Yan. Ito ay sumisimbolo nung 2 taon, ang mundo ay binautismohan sa tubig. Naalala nyo, sa panahon ni Noah, ang mundo ay nalunod sa pamagitan ng tubig, binautismo ng Panginoon. Ang mundo. Alright. And then, next, si Jesus, nung dumating siya, pinako siya sa krus, tumulo ang kanyang dugo, at tinubos niya ang lupa sa pamagitan ng kanyang dugo. Alright, next. At ang bautismo ng Espiritu Santo sa tao, sa mundo naman, ay ang pagdating ng Armageddon. At ayan pagdating ng third 2,000 years. Susunugin ng Panginoon at lilinisin ang mundong ito sa pamagitan ng apoy. Is equal, ang mundo ay magkakaroon ng millennial rest and 1,000 years. Ayan. Alright. Next. At ang tao naman, ang baptism must be in the soul, not just in the spirit. Malaman natin yan mamaya, pag-usapan pa natin. Ang justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost equals new creature. Yan mga kapatid ang pinag-uusapan natin kung gaano kahalaga ang justification, sanctification at hanggang sa bautismo ng Espiritu Santo tsaka magkakaroon ng bagong anyo, bagong pagkatao. Amen? Pag hindi ka dumaan sa prosesong yon, hindi ka magkakaroon ng bagong creature. Alright, next. Ang sabi ng prophet sa justification, now the first step is repentance. So hindi ko na babasahin masyado. Yung umpisa lang, is repentance toward God. So, ang sinasabi ng propeta, ang unang step ay tanggapin mo ang Panginoon at magsisi ka sa iyong mga kasalanan. So, ayan ang pinaka-basic po. And then, pagkatapos ay tatanggapin niya ang bautismo ng Espiritu Santo. And then, sabi dito sa pinakababang paragraph, now, when you are asked or you are forgiven of your sins, you've only done this, taken that away. Okay, inalis yung mga kasalanan mo. But that thing that made you do is still there. Nandun pa rin yung pagnanasa na gawin yung kasamaan. That's the old root of evil. It's still there. Notice, then you repent and baptize in the name of Jesus Christ that He forgave you of your sins. Okay, next. Yung pangalawa mo naman, sabi niya, then secondly, comes sanctification. Ayun, which sets our mind in order for holiness. Yung ikaisipan mo ay sineset ng Panginoon para sa kabanalan. Alright, kaya dito tinuturuan ng Panginoon ang mga kapatid na kababaihan na magsuot ng mahabang buhok, mahabang damit, magpahaba ng buhok dahil ayan ay nakalugod sa Panginoon. Ang mga kalalakihan ay lumayo sa gawa ng sanlibutan, huwag makipamatok sa taga-sanlibutan. Ayan po. And then, to think right, para mag-isip ng tama. Taken away, sanctification is compound Greek word which means cleansed and set aside for service. Hinihiwalay ka na ng Panginoon. Ito na, nagagalit na sa iyo yung mga dati mong kaibigan, hindi mo na sila kasundo dahil iba ka na. Iba na ang iyong mga pag-iisip. Sineset aside ka na
ng Panginoon sa service. Ano yon? Sanctification. Then the next comes the baptism of the fire and Holy Ghost, which is itong pinaka-importante, ito yung pinaka-core, that God might dwell in us, and fire of God cleanses our hearts from sin and puts the Holy Ghost inside. Then we bring forth the same life that this did, because that's in us. Notice, in the natural birth, when a woman gives birth to a baby, the natural life types the spiritual. When a woman gives birth to a baby, the natural, the first thing happens is breaking. Ano mangyayari pag mga anak ang isang babae? Lalabas ang tubig. So, nung Sister Tina, nilabasan muna pumutok muna yung panubigan nung siya nanganak. And then pagkatapos ay blood. And then the spirit, yung buhay, which is ang buhay ng Panginoon, ang i-represent. Grab that little fellow and spank him, sabi ni Brother Branham, and away he goes, screaming water, blood, and spirit. Okay, sana clear po yan. Ang message ni Brother Branham sa Future Home noong 1964. And the next, eto na po, the Holy Ghost baptism. Ang sabi ng Acts chapter 38, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of what? The Holy Ghost. For the promises unto you, sa iyo yan, mga kapatid, and to your children, sa iyong mga anak, and to all that are afar off, sa lahat, mga kapatid, even as many as the Lord our God shall call. Kung ganong karami pa ang tatawagin ng Panginoon para sa kanila ang Espiritu Santo. Alright, next. The Holy Ghost Spirit is Himself coming down to the soul of the believer. Sabi ng John chapter 14, verse 18, I will not leave you comfortless, I will come to you. Wala pong ibang isusugo ng Panginoon kundi siya mismo. Jesus Christ Himself is the Holy Ghost will come to you and will not leave you comfortless. Alright. The Holy Spirit is a seal. Ephesians chapter 4 verse 30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Sinelyohan ka na ng Panginoong Jesucristo pagka tinanggap mo ang Espiritu Santo. Kaya pinag-uutos niya, huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo. Dahil ito ay sinelyohan kayo. Hindi seselyohan, kundi sinelyohan na kayo. Mga kapatid, pag nakakita ka ng isang gamit, bumili ka sa mall, ito ay selyado, sinasabi nun, do not accept if seal is broken. Huwag mo tanggapin itong binili mo pagka sira yung selyo. Kasi ibig sabihin, hindi tapos yan, reject yan, o kaya hindi maayos yan. Pero pag selyado, tapos na yun, mga kapatid. Ikaw ay tapos na ginawa na Panginoon. Finished work of the Lord Jesus Christ. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 30. Ayan. Okay, next. The mark of the beast. Hindi ko na mabasahin. Ang sabi ng prophet dito, mga kapatid, pag ikaw, listen, ang isang tao ay tinanggap ang bautismo ng Espiritu Santo, ikaw ay may marka ng Panginoon. Otherwise, wala nang ibang marka, mga kapatid. Hindi yan 3, 4, 5 o 10. 2 lang yan. Pag wala kang marka ng Panginoon, meron kang marka ng demonyo. Alright? Ang sabi dito, the mark of God, itong kulay asul na to, without the Holy Spirit, you are not sealed. But the Holy Spirit is God's seal. Alright, so ganyan kahalaga ang matanggap natin Espiritu Santo. Kaya ang mga in-encourage natin ang lahat ng mga believer na magtumulin, magpatuloy, magsumikap, manalangin, magpakumbaba sa Panginoon at hilingin ang bautismo ng Espiritu Santo dahil ito ang pinakamahalaga. Dahil pag wala kang marka nito, meron kang marka ng halimaw. Ayan pong sabi ng prophet, pwede niyong basahin, Jubilee 1954, preaching niya. Next. Alright, 3 stages of grace, work of the Holy Spirit. Ito pong pinag-usapan natin, justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost, ito ay gawa ng Espiritu Santo. Ang sabi ng prophet, question and answer noong 1963, you see each one of those ages only taken a dip into the Holy Spirit. Basahin niyo po, mga kapatid, tingnan niyo. Justification is a work of the Holy Spirit. Next, sanctification is a work of the Holy Spirit. Next, but the baptism is the Holy Spirit. Yung baptism of the Holy Ghost, ito ay ang Espiritu Santo mismo. Ito ay ang Panginoon mismo. Alright? So, malinaw po ba? 1963, preaching ng prophet, justification is a work and sanctification, but the baptism of the Holy Spirit is Jesus Himself, God Himself na nananahan sa iyo. Hindi niya lang gawa, siya mismo. Alright, next. Malinaw po yan sa inyo. The Holy Spirit is poured out upon all flesh, both sa mga just and unjust. Joel chapter 2 verse 28, and it shall come to pass afterward that I will pour out my Spirit upon all flesh. Mga kapatid, sa lahat po, marumi, makasalanan, okay? Makasalanan, banal, anak ng Diyos, all flesh. Malilinaw po natin mamaya, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams.
Yung mga kalalakihan, mananaginip. Your young men shall see visions. Makakita ng mga pangitain ng mga kabataan. Joel chapter 2 verse 29, and also upon the servants and upon their handmaids in those days will I pour out my spirit. Ibubuhos ko ang aking Espiritu Santo sa mabuti at masama. Okay, next. Ang sabi ng Joel yan, ha? And then, sabi ni Brother Branham, so works is faith. Noong 1965, the Holy Spirit is poured out upon all flesh. Yan. The Spirit can come out here and anoint you to do certain thing, and you do it. But that don't mean you're saved. Mga kapatid, maaring halimbawa, hindi ako magsasite ng tao, pero isang tao, mga kapatid, hindi ako tutukoy ng individual, pero ang isang tao, mga kapatid, itong taong to, masama man siya o mabuti, pwedeng gawin ng Panginoon. Ang sabi ng prophet, tama ba? The Spirit can come out here and anoint you. I-anoint niya itong tao na to and do certain thing and you do it. Papagawin niya ng mga gawa ng himala, mananalangin sa mga bubuhay ng patay, mananalangin sa mga may sakit. Sabi, but that don't mean you're saved. Alright? Yung tao pa lang yun, yung vessel na yun, hindi pala ligtas. Hindi pala bride. Think of it. Sabi ng prophet, Caiaphas prophesied. Ilan yung si Caiaphas? Nag-prophesy siya. Judas, cast out devils. Si Judas nga, nagpalayas ng demonyo, di ba? Alam natin, lagi natin narinig. Nangaral din siya. Pero nasan si Judas ngayon? Naghuda sa ating Panginoon. Hindi siya nakaabot sa langit. Hindi talaga siya anak ng Diyos. Hindi nga siya ligtas. Lalong hindi siya bride. And then, see, the Spirit anointed him. Inanoint yun, mga kapatid, si Judas, nagpala siya ng demonyo, tumakbo yung mga demonyo. Hindi ibang espiritu yun, kundi Espiritu Santo mismo yun. Ang Panginoon lang pwede makapagbalay ng demonyo. And then, the Spirit anointed him. This rain falls on the just and unjust. Okay, pinapaulan ng Panginoon ang kanyang ulan sa mabuti at masama. The weeds can rejoice with the wheat. Pwede mag-rejoice yung mga damo sa trigo. But it is what it is at the core. Mga kapatid, ang mahalaga, hindi mahalaga yung nakita nyo. Mga kapatid, merong doon nag-prophesy, talagang nagkatotoo. Ang sabi niya, merong bagyong darating, merong trahedyang darating, dumating. Ang sabi niya, ganito, nangyari. Ang sabi niya, uulan ng malakas, babagyo, ganito ang pangalan, nangyari. Aba, siguro totoo yun. Pero ang sabi ng prophet, but it is what is in the core. Kung ang mahalaga, mga kapatid, yung kaloob-looban. Naalala niyo ating pinag-usapan, yung katawan, espiritu at ang kaloob-looban ay kaluluwa. Yung kaluluwa ay kailangan galing sa Diyos. Mga kapatid, pag simula pa lang ang kaluluwa ay hindi galing sa Diyos, magmamanifest at magmanifest yun ng masama, hindi talaga maliligtas yun. Mga kapatid, kahit anong gawin nun. Pero pag iyon ay bahagi ng Diyos, malayo ka man, gusto mong umalis sa Panginoon, ayaw maglingkod sa Panginoon, babalik at babalik ka. Bakit? Walang sino makakapag-alis sa aking kamay, lahat na nilagay sa aking Ama. Alright. Next. So mga kapatid, naisip natin, ang pinakamalagay yung core nasa loob. Ano yung core? Yung tunay na ikaw. Yung katawan mo, mga kapatid, ililibing lang yan pagka namatay yan. Yung espiritu pupunta yan sa Panginoon. Pero yung kaluluwa mo, ayan yung pinaka mahalaga. Alright. Because if that soul hasn't come from God, it can make all the impersonation out there. So marami tayong makitang mga evangelist gumagawa ng mga himala. Pag tumingin ka sa YouTube, meron kamukha ni Jesus, propeta raw siya ng, di ko alam saan bansa yun. Tapos lahat, may mga propesya pa siya, pati dito sa Pilipinas, at mga nangyayari. Diba? Mga nangyayari. Pero ang sabi, gagawa lang yan ng mga impersonations. Alright? Hindi ibig sabihin na sa diablo yun. Ang Panginoon yun. Nanalangin siya, nagpapatanggap sa ating Panginoon, nagpapagaling, gawa ng Espiritu Santo, pero ang pinakamalagay nasa kaloob-looban. Malalaman pa natin, but it cannot be real. It cannot be real. Hindi pwedeng maging totoo yun. You can act healing. Yes, etong taong to pwede magpagaling. Mga kapatid, para tayo ay maging aware sa Espiritu Santo at sa gawa ng Espiritu Santo. You can act like you have. Preaching to ng prophet, 1965, mga kapatid, ha? You can act like you receive it. Christian can act like they're Christian and act and be ever so good at it. But that don't mean they are saved. So mga kapatid, medyo matindi ito, mga kapatid. May mas matitindi pa diyang sasabihin ng prophet. That exactly right. See, that spirit can be there. Spirit, malaking S yan. Big letter S. It means it's Jesus Himself. The Spirit can be there. The real, genuine Spirit. Real, genuine Spirit. Hindi to false. The Holy Spirit can anoint you. That still don't mean you're saved. This is a prophet now. It's that inside soul that never dies. Mga kapatid, ang pinakamalaga, yung kaloob-looban.
Mga kapatid, hindi ko hatulan ng isang taong to na nasa aking harapan, na napakurim mo ngayon, na napakalasinggero at ganyan. Hindi ko pwede husgahan. Dahil kung ang kaloob-looban niya ay galing sa Panginoon, darating at darating Panginoon, darating ang panahon, isusuko niya ang buhay sa Panginoon. Magmamanifest ang Panginoon sa buhay niya. Bakit? Wala siyang magagawa. Wala kang magagawa, mga kapatid, pag ikaw ay pinili ng Diyos. Naintindihan niyo ba yon? Kahit anong bulong sa'yo ng kaaway, ikaw ay may sakit, ikaw ay mahina, ikaw ay hindi anak ng Diyos, walang pwedeng gawin ng kaaway sa'yo pag yung kaloob-looban mo ay bahagi ng Diyos. Alright? Clear? And then, alright, is God eternal life? Sabi niya, it always was eternal life. Always. Laging may eternal. Ang eternal, walang simula, walang katapusan. It's eternal. It goes to God, it's the soul. So, ayan ang soul. Napakabilis ng oras, mga kapatid. Gusto kong tapusin ito ngayon. Wherefore by their fruits you shall know them. Sa bunga nila sila may kilala mo. Ang daming pinagaling nito. Ang daming ginawa nitong himala. Ang gaganda ng turo nito. Pag iyan ay taliwas sa salita ng Panginoon, by their fruit you shall know them. Hindi pa rin yun, mga kapatid. Alright, next. Yes, so malinaw, mga kapatid. It can be real, genuine Holy Spirit, pero yung vessel, yung soul, ay hindi pala bahagi ng Diyos. Okay? Malaking nasasakupan niya, malaking evangelist, great preacher pero hindi bahagi ng Panginoon. Then today, I am the resurrection and life. 1952. Then today, if God is still calling every man or woman that comes to the fountain filled with blood drawn from man's veins and becomes a priest, a born child of God in the kingdom of God, has right to the original baptism of the Holy Ghost. Mga kapatid, kung ikaw ay anak ng Diyos, meron kang karapatan sa Espiritu Santo. Alright, not a mouthful, hindi lang patikim, hindi lang paunti-unti, but a whole soul full of the same power that fell off on the day of Pentecost. Kundi dun sa kaloob-looban ng iyong kaluluwa, kagaya na naranasan nila sa Pentecost. Alright? Na may bumabang mga apoy at nagsasalita sila, nag-speaking tongue sila, and lahat. Alright? Ayan na yun? Okay. Ang sabi, a thinking man's filter no 1965. Notice now, woman, listen, they want to have bobbed hair, they want to wear shorts, paint, makeup, these little bikinis and things that they wear nowadays. They want to do it, and yet they want to go to church. Aba, mga kapatid, mayroong mga nakabikini, mayroong mga naka-makeup, mga yung buhok nila, maalon-alon. You see, that anointing upon the Spirit. Alright? Body. Yung katawan. Ang sunod ng body ay spirit. Anong sabi? The anointing upon the spirit. Oh, pwede pala i-anoint ng Panginoon ang spirit. Pwede i-anoint ng Panginoon ang body. Pero pag ikaw ay tunay na anak ng Diyos, i-anoint niya yung iyong kaluluwa. Pero pag hindi ligtas, pwedeng sa katawan lang at sa kaluluwa. Mga kapatid. Same spirit. Not upon the soul. See? So naintindihan natin, mga kapatid. Merong gawa ng Espiritu Santo, di ba sabi natin kanina, binasa natin sa prophet, the Holy Spirit is Jesus Christ Himself. Pero yung justification, sanctification is a work of Holy Spirit. But the baptism of the Holy Spirit is the Holy Spirit Himself, which is Jesus Christ. Alright, you see the anointing upon the Spirit only, not upon the soul. See? So that's 1965, I think man's filter. The inside soul has to come from God. I'm going to give you one that will choke you. Mga kapatid, this is prophet now, modern event are made clear by prophecy in 1965. I'm going to give you one that will choke you. Listen, mga kapatid, mahalaga ito ha. Mahalaga ito. Ito medyo magpapaisip sa atin. The baptism of the Holy Ghost, samahan niyo ako sa pagbasa, the baptism of the Holy Ghost don't mean you're going in. Akala ko ba lagi natin pinapangaral. This is a prophet now. This is not 1965. Mga kapatid, bago siya kunin ng Panginoon. The baptism of the Holy Ghost don't mean you're going in. Not at all. Not on that. See, don't have anything to do with your soul. Mga kapatid, kasi ang banal na espiritu na yan ay inanoint isang tao, pinuspos, mga kapatid. Nag-speak in tongues. Nangangaral. Parang sila Judas. Walang kaibahan, mga kapatid. Pero, bakit? Saan yun? Doon sa katawan, gano'n ito kahalaga, mga kapatid, kahit medyo lampas na ako ng oras, sisikapin ko maipaliwanag ito. Sa katawan, binautismoan ng Panginoon Espiritu Santo, at pagkatas sa kaloob-looban, pangalawa, ay ang Espiritu. Pero mga kapatid, hindi umabot sa kaluluwa. Yung binautismoan ng Panginoon ang katawan at ang Espiritu, nangaral, tumayo, nagpagaling. Malaki ang impluensya, great preacher, nakilala. Amen? Gumagawa ng mga gawa ni Kristo, pero hindi umabot sa kaluluwa, mga kapatid.
Is this a prophet now? Alright. Don't have anything to do with your soul. Mga kapatid, it's the soul, mga kapatid. Ganun kahalaga yung soul na pinag-usapan natin. Pero mga kapatid, ito, pag ang soul mo ay bagagi ng Panginoon, wala akong pakialam kung naninigarilyo ka ngayon, wala akong pakialam kung hindi ka tumatanggap sa Panginoon, darating ang panahon, hahanapin mo ang Panginoon. But it's the soul, it's the core. Alright? Don't have anything to do with your soul. That's baptism. See, here's the inside soul. Yung inside soul ang tinutukoy ng prophet. In here, that has to come from God. So mga kapatid, yung unang binasa natin, yung bautismo ng Espiritu Santo, hindi pala, porkit bautismado ka ng Espiritu Santo, hindi ligtas ka na. Akala ko ligtas ka na. Mga kapatid, totoo yun, ligtas ka talaga pag umabot sa kaluluwa. Pero pag sa katawan lang yan, nararamdaman ko yung init, yung sa ulo ko hanggang talampakan, natumba ako, lumuha sumigaw ako. Baka sa espiritu lang yan, mga kapatid. Baka paglabas mo, mambabae ka rin. Paglabas mo, manlalaki ka rin. Asawahin mo, may asawa. Maagaw ka ng relasyon na may relasyon. Ang buhay mo, ang mga salita mo, hindi nakakalugod sa Panginoon. Mga kapatid, it has to come in the soul. Hindi ka man bautismado ng Espiritu Santo ng Panginoon, pero kung ang kaluluwa ay bahagi ng Panginoon, tatanggapin mo ang Espiritu Santo. Alright? But then, on the outside, you have 5 senses. See? May 5 senses kasi yan. And 5 out inlets to your contact your earthly home, the inside. You have a spirit, and there you have 5 outlets, your conscious love, and so forth, 5 outlets, that spirit. Remember, in that spirit, you can be baptized with, in that spirit, sa espiritu, mga kapatid, maliit na S yan, you can be baptized with the genuine spirit. Sino yung genuine spirit? Ang Panginoon mismo, of God, and still be lost. Right? Bakit? Sa espiritu mo lang. Sa katawan, sa espiritu, mga kapatid, dapat umabot sa kaluluwa, sa kaloob-looban, ang Shekinah glory. Mga kapatid, ganun kahalaga ang kaloob-looban. It's the soul that lives. Yung kaluluwang nabubuhay, hindi yung katawan. Katawan, papalitan yan ng Panginoon. Pag hindi yan naabutan ng Panginoon, mamatay na yan, ililibing lang yan. And espiritu babalik sa Panginoon. Pero yung kaluluwa, yun yung mabubuhay. That was ordained of God. Next. Alright. Christianity, malapit na tayo mga kapatid. Christianity is based upon the resurrection and not replacement. Next. Christianity based upon the resurrection, mga kapatid, ganito lang yan. Meron akong panyo. Etong panyong ito, hindi ko na mabasahin. Basahin nyo na lang sa From the Beginning, It Wasn't So, 1959. Nalaglag itong panyo na ito, mga kapatid. At pagkatapos, nung mga kapatid, nalaglag yan, sabi ko, kukunin ko tong isang panyo na to. Mga kapatid, ang ginawa ko, replacement. Pero ang sabi ng prophet, Christianity based upon the resurrection, not replacement. It's another handkerchief. Alright? So, Christianity is resurrection. Next. Ito, mas malinaw. Now, I believe you're in resurrection. You must be born again, 1958. Christianity believes in resurrection. The whole thing's based on resurrection. If this Bible falls from the platform, nalaglag tong Bible ko, to the table, and take another Bible, kinuha ko ibang Bible. Alright? And take another Bible and put it in its place, nilagay ko rito. And that's not resurrection. That's not resurrection. That's replacement. Pinalitan ko, mga kapatid. Resurrection is bringing the same. Ang resurrection, mga kapatid, etong Bible na ito ay nalaglag. Resurrection is bringing the same Bible up that went down. Kukunin ko etong Bible na nalaglag, kukunin ko mismo. And resurrection is bringing the same person up that went down. Ikaw, mga kapatid, na nagkasala, minsang nalayo sa Panginoon, ikaw mismo na nalaglag, ay ikaw mismo ang kukunin ng Panginoon, lilinisin ng Panginoon, isa-sanctify ng Panginoon, at papanahanan niya ng Espiritu Santo, not another you, not another soul. Alright? So, hindi tayo naniniwala sa iba pang soul. Ikaw mismo. Resurrection, not replacement. Next. Alright. Ezekiel 36. Sorry, Brother Jeff. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. New. So, naintindihan natin to. Hindi ibig sabihin na new. Etong Bible na to, I will put new heart within you. Okay, bago? Hindi. Ganon, mga kapatid. Yan mismong kukunin niya, lilinisin niya, justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, and fire. Kailangan, mga kapatid, tayong lahat ay masunog. Kaya tayo mamatay. So, will put you, and I will take away the stony heart to you out of your flesh, and will give you an heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and you shall keep in my judgment and do them. Alright. Next. Ito po, mga kapatid. Tapos na tayo, mga kapatid. Next. Ayan po ang katawan, espiritu, at kaluluwa. At pag ikaw ay new creature, mga kapatid, wala nang doubt doon sa soul. Diba doon? Ang senses noon ay faith or either doubt.
Ngayon, ngayon mga kapatid, pupunuin na yan ng pananampalataya ng Panginoon. Kasi ikaw ay na-justified, na-sanctified, at nagpapatuloy ka pa sa Panginoon, naghahangad ka pa sa Panginoon, nauuhaw ka pa sa Panginoon, papanahanan ka na ng Panginoon. Yung puso mo punong-puno na ng pananampalataya. Alright? Yung pananampalataya, ang ating Panginoon, yung love. Love casteth away fear. Alright? Next. Sige, meron yan, sis. Okay. Outside forces against faith. Mga kapatid, nagpapatuloy tayo, pero meron mga kontra dyan, mga kapatid. Meron tumutuligsa lagi dyan. Sige, tuloy natin. Ayan, tinutuligsa yung katawan, yung espiritu, pero yung kaluluwa, bahagi na ng Panginoon yon. Sige, next. Ayan mga kapatid, may temptation, may trial, may pangangailangan, may mga sakit at karamdaman, may takot, may pag-aalala, may lust, hatred, necessity, mga pangailangan, gusto kong yumaman, gusto kong magkaroon nito, kailangan ko maabot to, may mga malisya, strife, pride, may fame, merong stress, merong mga ambition. Ayan ang kukontra habang nandito ka mga kapatid. Pero mga kapatid, if your soul is already baptized with the Holy Ghost and fire, mga kapatid, you are in. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Meron pa ba? Okay, wala na. God bless you, tayong lahat. Mga kapatid, that's the whole na pinag-aralan natin. Matagal na tayo nag-aaral, body, soul, and spirit. Pero ang pinaka-core is ang bautismo ng Espiritu Santo. Mga kapatid, huwag natin pabayaan, hindi natin matanggap ang Espiritu Santo. Ngayon, mga kapatid, may bautismo tayo ng Espiritu Santo, ang Panginoon ay nanahan sa atin, huwag nating i-grieve ang Espiritu Santo dahil ito'y sinelyohan tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Let's bow our head. Lord Jesus, we are really thankful, Father, Lord, this morning, sa pangungusap mo, Panginoon, at ang sa salita mo ay may totoo kaming pagpapala marating. Sa tao, marahil wala kaming pagpapala makuha, pero sa iyo ay pinagpapala kami. Thank you, Lord, for choosing us, Lord. Thank you for the process of justification. Hindi ka nanawa sa amin. Sinanctify mo kami, pinabanal mo kami, at sinunog mo ang mga bagay na mali sa amin, ang Espiritu Santo. Tulungan mo kami lagi, handa magpaturo, lagi magpakumbaba, umamin sa aming makasalanan kung meron. Lord, basta lang manatili ka sa amin na nasa presensya kami mo, Panginoon. We love you, Father, in Jesus Christ, in Jesus prayer. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, come to Sunday